Tumayo sa pagbigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dadala ating mga ral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved brothers. Ito, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit po magpahala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamahal pang sus. Panahon na panahon kayo pinagpupuri. Nagpapasalamat o Diyos, maraming pagkakataon. Na ipinagkalubos sa bawat sa amin, na yung pumapakinggan ng salita. Aming dalangin Diyos, magsilbit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po aming mga webcast viewers, pagpinakamahal Panginoon, na makilala ka, mahal Panginoon. Hallelujah. At maglingkod sa iyo, mahal Panginoon, ibalingkod, patnubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Lahat ng demonyo at lang pag-aalilangan ka out in the mighty of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the dakilang Diyos. Ang pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taas sa pusong, kasalamat, ay naukulang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ito mabati sa magandang hapon, nagbibigyan doble paggalang sa ating minamahal at ginagang na Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeda, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Magandang hapon sa buong sambahayan ng ating minamahal ginagalang na Pastor at magandang hapon sa ating lahat. May katanungan, minamahal. Kilala mo ba ang Diyos? Nakikinig ka ba sa kanyang salita? Ginagawa mo ba ang kanyang kalooban? Ikaw ba'y nanatiling Kristiyano kahit na naman ang gawin ng kaaway? Alam mo, minamahal, kung minsan po, sinasabi niya balingkod, yung Roma 12:1-2. Madaling mahila ng kaaway yung mga Kristiyanong kulang ang panalangin. Tanda po natin, may mahal. When I turned 70 last December 15, minamahal, lumabo ang mata ko. Yung katawan ko hindi naganging gasil lakas nung ako 35 years old, minamahal. At kung lumakad ako, alalay, sapagkat humina ang tuhod ko. Ngunit isa ang hindi nagbago, minamahal. Ang aking pananampalataya, naniniwala ko na ang Diyos ay buhay at ako'y palalakasin niya, paliliwanagin niya ang aking mata at lalakas yung aking tuhod. Yung po, minamahal. Kaya nga po, sa Diyos na nakilala natin, na ipinakilala ng ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na gumagawa ng himala, sa Diyos, minamahal ko, na nanatiling nagmamahal sa bawat isa. Kaya nga po, habang sila naglalakad, minamahal, siyempre nung araw, nung unang panahon, minamahal ko, bihira naman yung nakita natin, nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Felipe, minamahal, naglakas ng loob, minamahal ko. At tinanong niya ang ating dakilang Diyos. Nagtanong siya, minamahal. Katulad din sa atin, minamahal. Huwag tayong maging kampante sa ating ilalagyan. Natutulog tayo sa gabi, minamahal ko. Kinakailangan tanungin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang gagawin ko bukas? Tandaan po natin, minamahal, yung nagtatanong at nangungusap sa ating dakilang Diyos, pinapatnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po tandaan po natin, minamahal, sabi nga po, huwag tayong maging, sigurado lang, pagpapalain ako ng malapang, hindi po minamahal. Nagtatapat naman ako. Hindi po yung minamahal. Tanungin natin sa ating dakilang Diyos kung anong gagawin natin kinabukasan. Juan Kapitulo 14, versikulo 7, 8, 9, ating po basahin, praise God. Dito po sa Juan 14, talatay 7, 8 at 9, ganito po ang pagkasulat. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama. Amen. Maliwanag, minamahal. Ang nakakita sa ating Panginoon Jesucristo ay nakita na ang Ama. Hindi katulad sa ating pinanggalingan, minamahal.
Pag may kailangan kang magkaroon ng anak, sasayo ko doon sa may ubando. Pag may kailangan ka, marami minamahal ko. Para sa may mga karamdaman, marami tinatawagan, ngunit ni kailanman, hindi nila tinawagan ng Diyos. Bakit minamahal? Hindi nila kilala ang pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan ipadaan muna sa sekretary para mabasa ng boss yung sulat. Ngunit sa ating minamahal, nag-isip ka pa lang, alam ng ating dakilang Diyos kung ano ang iyong kailangan. Kaya marapa sa isang Kristiyano na gumawa sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Hindi tinitignan kung oras yung araw. Ha? Hindi tinitignan kung ano yung kanyang kalagayan. Ang gawin niya yung kalooban ng ating dakilang Diyos sa isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Felipe, ipakita mo ang aming Ama at sukat na. Ano sabi niya Panginoon Kristo? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So bakit hindi itinuro sarili yun, minamahal? Hindi nila alam. Hindi nabuksan sa kanila ang kanilang isipan, minamahal ko, ng Ama at ang Anak. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang sagot nila ron, kasi pareho silang tagapagligtas. Pareho silang gumagawa ng himala. Ang sabi sa aklat na Deuteronomio 4:6, minamahal ko, iisa lang ating Panginoon. At ang Diyos ay nagkatawan tao. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Ibig sabihin, minamahal ko, nung ang Espiritu na Ama ay nagkatawan tao, tinawag siyang Jesus. Amen po ba, mga minamahal? Tinawag siyang Jesus, minamahal. Bakit hindi alam na maraming tao, minamahal ko? Bakit hindi alam na nag-aaral ng 8 taon, minamahal? Samantalang sa mga, ang sabi nga, itataas ng ating dakilang Diyos yung mangmang tuturuan para mapahiya yung matatalino. Yung nag-aaral ng 8 taon, minamahal ko, hindi nila alam kung sino tatawagan nila, minamahal. At hindi naman sila tumatawag, minamahal ko, sa Diyos, minamahal ko. Ni kailanman, hindi sila nanalangin, minamahal, na mawala na itong karamdaman ng buong daigdig nito, minamahal. Sapagkat sila mismo involved, alam nila ito, minamahal ko, na ang daigdig, ang matatalinong tao, nagbabawas lang ng tao. Nagbabawas ng tao para wala na makain. Ngunit anak ng Diyos, sabi ko, naalala ko yung isang patuto, minamahal ko, umalis, papuntang gawain, walang laman ng bigasan ng bumalik, meron. Bakit, minamahal? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, darating ang araw, tatawagin ang Diyos sa isang pangalan lang. Hindi sa tatawagin na kung sino-sino santo, minamahal ko. Sapagkat sa atin, napakarami, minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko. Yung ba mukha talaga nun? Yung tinatawag nilang Holy Supper, yung ba mukha ng Diyos, minamahal? Ng Panginoon Kristo? Hindi po, minamahal. Ginawa nilang Roman setting yun, minamahal. Ganun ba damit nila? Hindi po, minamahal ko. Ganun ba lamesa? Meron ba silang lalagyan ng alak na gano'n? Wala po, minamahal. Iginaya lang sa kanila. Kung anong gusto nila, minamahal ko. Ang tao, minamahal ko, na hindi nakakilala sa atin dakilang Diyos, ang Diyos ang pinasusunod nila. Ngunit sa totoo, nakakilala sa atin dakilang Diyos, sila ang sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Zacarias 14:9, ating pumasahin, praise God. Dito po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 9. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. So nakita po natin na bumaba ang Panginoon Kristo, minamahal ko. Jesu Kristo ang itinawag sa Kanya. At darating pa yung manamahal na siya po maghahari dito sa lupa. At sabi sa Biblia, minamahal ko, magkakaroon siya ng bagong pangalan. Ngunit sa atin ngayon, kilala po natin ang Panginoon Kristo, ang Diyos ng himala na gumagawa ng mabuti sa ating buhay. Siya po pumapatnubay sa bawat isa, nagbibigay ng kalakasan at kalusugan. Minamahal, sabi nga ng abal lingkod, oo, lumabo ang mata ko. Oo, humina ang katawan ko. Hindi na ako tulad nung araw, minamahal, 35 years ago. Ngunit yung aking pananampalataya, pinanatili, pinalusog ng ating dakilang Diyos sapagkat kinakailangan ng isang Kristiyano ay sumampalataya sa pinakamamahal na panahon sapagkat siyang gagawa ng himala sa kanyang mga anak. Tandaan po natin yung minamahal. At tayo po minamahal, hindi po naligaw, minamahal. Sapagkat ang pangangaral ng ating magulang sa ating pinakamamahal na panahon. Beloved,
Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, minamahal. Sila yung nag-ayuno. Sila yung nagsumamo sa ating dakilang Diyos na nalangin upang maituro nila ang salita ng ating dakilang Diyos ayon sa kalooban ng pinakamama ng Panginoon. At tunay nga po, minamahal ko, sa atin po naganap, minamahal namang himala, na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa Biblia, minamahal. Kaya nga po, kahit na sabihin pa natin, minamahal ko, na may mga dumating mga ebanghilista nung araw, minamahal ko, pinadadalo ba tayo? Hindi, minamahal. Sa atin, minamahal, na alam po natin ang katotohanan, sapat na ang itinuro sa atin ng magulang sa ating mga Panginoon, sapat na ang Biblia, minamahal, na magtuturo sa atin ng katotohanan at maglalapit sa ating dakilang Diyos. Tandaan mo natin, minamahal ko, kilala mo ba ang Diyos, minamahal? Kung kilala mo, pinakamama na pa rin, kinakailangan maging tunay kang Kristiyano. Sagot, maraming nagsasabi, ako na ba ay Kristiyano? Tandaan po natin, yung mga kababayan natin, Kristiyano daw sila. Ngunit, mabuti nga nagsari sa bunga eh. Mabuti nga bawal yung beer house. Pero yung kanyang pambababae, pagsusugal, minamahal nariyan, minamahal. Bakit? Wala silang takot. Bakit minamahal? Ulitin ko, hindi sila naturuan ng totoo, minamahal ko. At sabi nga, naghihintay sa kanila ang bibig ng impyerno upang siya doon itapon. Ngunit isang araw, minamahal ko, ang mga tunay na anak ng Diyos sa malapit na pagkakataon, panahon, minamahal, ay dadagitin tayo ng mga anghel sa ating, doon sa kalangitan, minamahal, dadalhin tayo, magiging kapiling natin at dinakinig sa walang hanggan. Yun po, minamahal. Yun ang inaasahan ng Kristiyano, minamahal ko. Kaya basahin mo natin, Jeremias 3:15, praise God. Jeremias, Kapitulo 3, ang talatay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. So magagaling sa ating dakilang Diyos, ang pastor na kakandili sa inyo ng kaalaman at pangunawa. Hindi ko saan lang minamahal. Hindi ko sinisunong nag-aral lang na 8 taon. Nagpatawag lang ng pastor, minamahal ko, yung sa amin minamahal. Ang sabi na, hindi naman pastor yan. Sabi ko, pastora. Nakita natin minamahal ko, nakapantalon, pero pastora. Ibig sabihin, minamahal, hindi babae ang gusto niya, lalaki. Isipin po natin, minamahal. Samantala sa atin, binabago ng ating dakilang Diyos ang isang tao, minamahal, na dadali niya sa langit. Tandaan po natin yun, minamahal. Revalin ko, sabi nga po, yung tagal na nag-uusap natin ngayon, siguro naka-15 mura na ako. 15, sapagkat yun ang araw, bulaklak ng dila ko, magmura. Ngunit, ngayon, minamahal, ang sa atin ay luwalhatiin ng ating dakilang Diyos. Ang ipakilala sa mga tao, minamahal ko, na may isang Diyos na kahit na hindi nakikita ang kanyang gawa sa mga kanyang pinili, minamahal ko, sa kanyang mga hinirang, minamahal, nakikita ang gawa ng Diyos, minamahal. Kaya nga po, maraming salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal ko, na tayo po'y biniyayaan ng ating pinakamamalang Panginoon ng isang banal na gawain, minamahal ko, ang Jesus Miracle Crusade, upang dito, sabi nga po, ihubog tayo sa katotohanan, papunta langit, minamahal. Hindi sabi nga, Kristiyano naman ako eh. Alam na ni God, ang isipin natin, minamahal ko, alam na ni God. Anong God nila? Waray God? Waray God. Pero sa atin, ang Diyos natin, ang Panginoon Kristo. Ang Diyos na katawan tayo, minamahal. Kaya nga po, sabi sa Biblia, nagpakilala ang Panginoon Kristo. Ito na, minamahal. Nagpakilala ang Panginoon Jesus. Ngunit hindi itinuro. Tandaan po natin, minamahal. At sabi nga po, ulitin ko yung sinasabi ko noong araw, sabi sa Biblia, Jesus Christ has no comely praise. Comely o comely? Wala, hindi sa ganun. Katulad ang mukha niya sa ordinaryong Israelitas. Hindi katulad na idinawing ng mga tao ngayon, minamahal ko. Yung ba Diyos mo? Blue ang mata, brown ang buhok. Ano nagawa niya sa iyo? Wala. Pag may sakit ka, nasaan ka? Sa ospital. Ibig sabihin na ang Diyos mo walang pakinabang. Yun ang pinagmamalaki ng sanlibutan, minamahal. Ay, Diyos ko, galing pa ng Roma. Galing pa na, binili pa yan. Isipin mo, Diyos mo binili. Samantalang ang Diyos ang bumili sa atin sa krus ng Kalbaryo upang tayo iligtas, minamahal. Ibinayad niya yung kanyang buhay upang makatiyak tayo sa langit, minamahal. Isipin po natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Sa reliyon, minamahal ko, may halaga ang Diyos nila. Doon po nakita na minamahal ko. Kaya nagpakilala ang Diyos, minamahal ko, Juan 10:30. Basahin po natin. Dito po sa Juan 10, talatay 30, ganito po ang pagkasulat.
ako at ang Ama ay iisa. Amen. Maliwanag, minamahal. Ako at ang Ama ay isa. Kahit na ano pa ang gawin nila, minamahal ko, i-twist nila. Katulad na bakit ko nina, pareho kami nagliligtas, pareho kami gumagawa ng himala. Naipako ba nila ang Ama sa krus ng Kalbaryo? Hindi, yung anak. Kinakailangan may ipako sila. Kaya ang Diyos ay nagkatawan tao. Yung po maliwanag, minamahal. Upang ipakita sa tao kung gano'n niya tayo kamahal. Oo, wala pa tayo nung araw, 2,000 years ago, wala pa tayo nun. Pero yung ating kasalanan na ginagawa nung tayo hindi pa nakumberte, binayaran na yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binayaran na, kaya saya, kung tinawag ka ng Diyos sa gawain ito, tinawag ka, maaaring meron kang karamdaman, may problema ka kaya. Lumapit ka, nanalangin ka sa Diyos, pinakamamahal na Panginoon, palayain mo ko sa gawa ng kaaway. Ginawa yun ng ating dakilang Diyos. Napakasimple ng ating hingi, binamahal. Ngunit ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay maunawain. Alam ng Diyos, minamahal ko, ulitin ko yung sinabi ko nung araw, minamahal, na walang tao pumunta sa langit kung ikaw mismo ang ipapako sa krus ng Kalbaryo. Payag ka ba? Siyempre hindi. Masakit ata yun. Ngunit sabi sa Biblia, sundin mo lang ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Gawin mo lang ang mabuti sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon at isang tiyak na bagay, dadalhin ka ng Diyos sa langit. Doon nga sa barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga, ibinabad na ng 5 araw yung sa alcohol, yung disingkong pako, nag-back out pa. Ayaw. Bakit, minaman? Isipin mo ikaw at tayo papako, kasi matusok nga lang ng karayong, masakit Papapako ko pa na 5. Ganun po, minamahal. Kaya inako na ng ating dakilang Diyos ang dapat sana'y tayong gumawa. Kaya itinuturo sa atin ang totoo. Kung paano tayo kumilos sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon. Kung paano tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag ikaw maging hari sa buhay mo. Ang gawin mong hari, ang salita ng ating dakilang Diyos. At isang tiyak na bagay, dadalhin ka ng pinakamamahal na Panginoon sa langit. Basta natin Juan 14:10, praise God. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 10. Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon Kristo sa mga alagad, minamahal ko, nung nasa lupa siya. Yung salitang aking sinasabi sa inyo ay salita yun ng Ama na nananahan sa akin. Isipin po natin yung minamahal. So, ang totoong Kristiyano, kilala niya na ang Panginoon Yesu Kristo nang siya po'y lumakad dito sa lupa. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ulitin natin yun, ang Diyos ay nagkatawang tao, minamahal. At gumagawa siya ng himala, na yung himala, minamahal ko, Diyos lamang ang makakagawa. Tandaan po natin yung minamahal. Ang Panginoon Kristo, sasabihin natin, oo, Diyos na nagkatawang tao. Ngunit gumagawa siya ng himala. Tandaan po natin yung minamahal. Sa mga nag-aaral na 8 taon, minamahal ko, sa seminaryo, minamahal, hindi nila may pailiwanag, minamahal ko. Bakit ang Panginoon Kristo ipapako sa kasunod? Ba't nagpapako ang Diyos? Sapagkat niya sabi din nila, Diyos, minamahal. Ulitin ko, kasi ang tao, hindi siya magpapapako. Ayaw niya yun. Masakit yun. Ngunit inako na natin dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Ulitin ko, kaya kung ano itinuro sa atin, kung ano ang karapat dapat na gawin ng isang manampalataya, gawin niya yun. Hindi siya maghahari sa kanyang buhay, kundi ang maghari sa kanya ang salita ng ating dakilang Diyos. Ulitin ko yung versikulo, Roma 2:1-2. Huwag tayong makiayon sa libutan. Maliwanag ba yun, minamahal? Maliwanag ba yun? Tandaan po natin, minamahal, ang makiayon sa libutan, iwan. Napakadali ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kung iniisip natin, minamahal ko, na magbabago pa ito, hindi minamahal, gagawa lang ng parang diablo para itwist yung isipan ng tao, minamahal. Ngunit, yun pa rin ang plano, minamahal.
darating pa rin yung tatakan ng 666. At tandaan po natin, minamahal ko, hindi naabot, sabi nga po, will it be 5 years? 3 years kaya? O bukas o mamaya? Mangyayari yun, minamahal. Handa ka na ba? Kilala mo ba sasalubungin mo pagdating ng oras? Hindi ko nakita yung mahabang buhok, yung blue ang mata. Kapa! Tandaan po natin, minamahal, pag may espiritu ka na ating dakilang Diyos, kilala mo ang pinakamamala Panginoon pagdating ng oras na ikay kukunin. Mapalakpakan ba natin, mahal na Panginoon? Nakikinig ka ba? Naunawaan mo ba? Ayaw ang minamahal ko minsan, nagtatanong ang iyong abal lingkod. Nagpunta ba rito para umupo lang dyan? Nagpunta ba rito, minamahal ko, upang siya rin pa rin maghari sa kanyang buhay. Tandaan po natin, minamahal, you are just fooling yourself kung ganun ang isip mo. Sapagkat ang tunay na Kristiyano na isuko na ang kanyang sarili sa ating dakilang Diyos. Wala na siyang hinahangad. Ngayon, at alam niya na pagpapalain sa ating dakilang Diyos, wala siyang hahangarin kundi makapunta sa langit sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, yun ang pinaka. Yun ang pinakamainam. Kahit nga dito sa lupa'y maghirap ka, kahit na wala ka ng kamag-anak, wala ka ng kaibigan, ngunit meron kang Diyos na buhay, nakakandili sa iyo ng pag-ibig hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi sa Biblia, hindi ka mawawala ng kalaman. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. If you have the Spirit of God in you, the Spirit of God will teach you how to serve the Lord. Tandaan po natin yun, minamahal. At kung hindi ka tinuturuan, tanungin mo ang sarili mo. Taga rito ka ba? Taga Jesus Miracle Crusade ka ba? Sapagkat kung wala kang alam, ibig sabihin, tagalabas ka. Yun ang pinakamainang minamahal. Kaya nga po, kung gusto nyo mag-enjoy sa buhay sa labas, why not? Do it! Hindi ka na pupunta sa langit. Ngunit kung pupunta ka sa langit, mananatili ka rito bagkat alam mo dadating ang araw, bibigyan ka ng Diyos ng kaligayahan sa walang hanggan. Yung po minamahal. Sapagkat may mga tao, minamahal ko, inaaksaya lang ang oras. Ang gusto dito lang, baka sakaling ma-rapture. Baka sakali. Sasabihin ko na sa iyo, hindi ka pupunta rin kung nagbabaka sakali ka. Kinakailangan ikaw mismo magsabi sa sarili mo, sigurado ako, pupunta ako sa langit. Juan 14:26 ating pumasahin, please God. Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 26. Datapwat ang mga aliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen. So hindi ka kukulangin, minamahal. Ang totoong Kristiyano matalino. Ang totoong Kristiyano sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Makita natin yung ating mga kababayan, minamahal. Basta may pera ko sa bulsa, may maisilid lang ako sa aking tiyan, may makainuman lang ako mamaya, okay na yon. Napag-usapan ba nila langit? Hindi po, minamahal. Sapagkat ganun ang tao, minamahal ko mga kapatid. Ganun ang tao. Gusto na mabuhay, na maligaya sa daigdig nito, di balik walang langit. Marami na kaming kasama ron. Isipin mo, minamahal. Naghirap ka na sa lupa, maghihirap ka pa rin sa impyerno. Ngunit kung dito sa lupa, naghirap ka, ngunit naglingkod ka sa atin, dakilang Diyos. Isang tiyak na bagay, minamahal kapatid. Sabi nga po, binayaran na ng ating dakilang Diyos. Yung tahanan mo sa langit, bayad na yon. Titira ka lang, minamahal. Magmamana ka lang ng buhay na walang sa ating dakilang Diyos. Bakit hindi nasain ng tao yung minamahal ko? Bakit ilanlangan lumalapit sa pinakamamana Panginoon? Bakit minamahal? Kung ang tao ngayon nagbabawas ng tao sa daigdig, ang dakilang Diyos gusto niya lahat ng tao ay maligtas. At sinong gagamitin, minamahal? Tayo na nakakakilala sa ating dakilang Diyos. Huli versikulo, minamahal, sabi, ang tao nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon ay pagpapalain. Kasi pag kilala mo, susunod ka. At sabi ko na, balingkod, minamahal, may tanong, paano ka ba magbigay
sa gawain ng ating dakilang Diyos. Tama yung sabi. Hindi ko babanggitin yung nakatikim ako ng 20%. Nung bago ko sa gawain, hati, minamahal. At ipinakita ng ating dakilang Diyos kung gaano siya kabuti. Oo, mababa ko ng 30%, minamahal. Ngunit 99.9% minamahal ko yung hati. At ang ating dakilang Diyos ni kailanman, minamahal, hindi siya nagkulang sa akin. Kaya nga sabi ko, pinagmamalaki ko, minamahal, hindi ituro sa akin ng magulang natin sa pinagmamalaki na panahon ng isang tao na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ni kailanman hindi siya maghihirap. Pagpapalain sa tiyak ng ating pinakamamalapan noon. Hindi siya katulad, minamahal ko. Oo, may pensyon ka nga. May rayuma ka naman. Labo naman ng mata mo. May diabetes ka pa. Ay, may pensyon naman ako. Sabi niya, balingkod, minamahal, parating pa lang. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Kahit na hindi dumating, ang buhay ko sa langit, isang tiyak na bagay, pasasaganain ako ng pinakamamahal panahon. Dito pa naman sa lupa, minamahal ko. Masagana na tayo, minamahal. Kaya, sa huling bersikulo, minamahal ko, ang nakakakilala sa Diyos ay pagpapalain. Awit 9:10. Magandang ating manunugtog ang mga awit, minamahal. Sa mga awit, 9 talatay 10, ganito po ang pagkasulat. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinababayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen. Maliwanag yun, minamahal. Yung mga nagsisihanap sa ating dakilang Diyos, pagising pa rin, sabi nga ni Abalikod nila, pagising, taasan ang kamay. Abutin mo na yung biyaya ng ating dakilang Diyos, kahit hindi ka pa nagsasalita. Bakit na po natin minamahal? Kung gaano kabuti ang dakilang Diyos, minamahal ko. Ay, nung araw, sabi nga pag ako magising, minamahal ko, titignan ko kung may load yung aking 45, minamahal ko. At may bala yung aking Armalite. Isa tsak na bagay yun, minamahal ko. Hindi ako magpapauna. At wala akong kinakatakutan nung araw, minamahal. Sapagat baling ko, minamahal ko. Ako tawagin sa gobyerno, minamahal ko, handa ako mamatay. At handang pumatay. Ngayon, minamahal, handang kunin ng Diyos na buhay, papunta langit. Pinakamainam, mapalakpakan ba natin ating dakilang Diyos? Ang sabi nga po rin sa mga aral ng araw, nariyan pa ba kayo? Nariyan pa ba kayo? Sapagkat tandaan po natin, minamahal, pag hindi ka nag-react, ibig sabihin, hindi ka mapalakpak, itinali ng kaaway ang kamay mo upang hindi mo maluwalhati ang pinakamamalapakan nun. Payag ka ba nun? Nasa gawain ka ng Diyos, bihag ka ng kaaway. Ngunit, ang totoong Kristiyano, minamahal ko, ni kailanman, hindi sa patatalo sa gawa ng kaaway, sapagkat sumasamba sa Diyos na makapangyarihan. Hari ng mga hari, Diyos na mga Diyos. Kaya tayo minamahal ko, umawit sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang pinakamamalapakan noon. Ang sabihin, ang nakakilala sa Diyos yung pagpapalain. Makita po natin, minamahal. Maraming tao, minamahal ko, naghihirap ngayon. Maraming nag-iisip, minamahal, kung paano nga ba mang-hold up. Noong ako'y matanggal sa gobyerno, minamahal ko, hold upper sana ako. Ngunit binago na akin dakilang Diyos ang aking landas patungo sa Kanya. Oo, naranasan ko yung hirap. Naranasan ko yung walang-wala. Sira ng ulo ko nun, minamahal. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos, minamahal. Nakilala ko sa gawang ito, minamahal ng una. Sabi ko, parang iba ito. Kakaiba ito sa pinupuntahan ko. Doon ako sa Santa Cruz kasi minamahal. Totoo ang Diyos dito. Isang araw, binuksan ng Diyos ang aking kaisipan, minamahal. Nasa totoong gawain pala ako. Pinili pala ako ng pinakamamahal ng Panginoon. Oo, makasalanan ako, minamahal. Kaya yung narito, itanong niyo sa akin,
Brother Fred, ilan na napatay mo? Sasagutin ko kayo. Itanong nyo kay General Cabigas. Kasi nakakaalam. Hindi ko na kinakailangan ng promotion ngayon, minamahal. Hindi ko na kinakailangan yung pension, minamahal. Ang kailangan ko, paghawakan ako ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Minamahalaga, minamahal. Mawala ka man ng kayamanan sa daigdig nito. Ngunit ang kayamanan ng kaligtasan, ibibigay siya ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi mo pinagpalit ang buhay mo sa buhay ng marangyan sa libutan, kundi sa hirap na dadanasin papuntang langit. Ang sabi nga, oo, mahirap, ngunit mag-i-enjoy ka. Bakit, minamahal? Nakikita mo na ipinaglalaban ka ng Diyos, na hindi ka pababayaan ng pinakamamahal ng Panginoon. Umawi tayo, mga minamahal. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Makasalanan katauhan ko, ang iyong dugo, hinugas mo. Kapatawaran ko'y ipinadama sa kasalanan ko kung nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan. Bigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Sino akala mo buhay? Ibibigay Magkano ibabalik mo para sa kaligtasan? Magkano ibabayad mo sa langit para madala mo? Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaaral. Ngunit pinahiyaran niyo lang ba ng Panginoon? Ipinakita niya pag-ibig niya sa iyo, bilang mga kapatid. Kaya ka narito dahil sa kahabagan ng Diyos. Hindi na dahil sa iyo, kundi sa kahabagan at pag-ibig ng pinakamamahal ng Panginoon. Maitutubas ko sa'yo dito sa Kaya gumawa ka sa ubasan ng ating dakilang Diyos na di mag-iisip na anumang ganti, minamahal. binigay upang ako ay Hindi nag-iisip na sasagana pa ang buhay niya. sa'yo lamang, Jesus, Mag-isip ka kung paano mo gawin na malaman natin pinakamamahal ng Panginoon. Kung paano malalagana ang salita ng ating dakilang Diyos. purihin hanggang sa walang salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Makasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugas mo. Kapatawaran ko'y ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan. Binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay ko'y ibigay upang ako ay masasalit. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang
buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa ating pagpapatuloy, sa ating mga minamahal na baguhan kung mayroon man, lumapit po kayo sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Maging sa ating live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang versikulo 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Tunay, mga minamahal, na makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig. Subalit ang ating buhay, yung ang ating kaluluwa itapon doon sa nagniningas ng apoy ng impyerno. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan dito sa daigdig, mga minamahal. Kaya sa ating live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. May 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Dapat nating maunawaan, mga minamahal, na may nag-iisang Diyos sa langit na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa espiritu at katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Mga minamahal, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, mga minamahal? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. At ikatlong reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao, mga minamahal, ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, yung tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina habang nagpupuri, umaawit sa ating dakilang Diyos, ang ilan ay nanginginig, ang ilan ay lumuluha, mga minamahal. Yun po ay hindi luha ng paghinagpis o kalungkutan. Yun po ay luha ng kagalakan, tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang versikulo 8, mga minamahal, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Tatanggapin natin ang kapangyarihan, mga minamahal, kapag dumating sa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman,
magbago ng buhay at magpalayas ng masamang espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, sa ating live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Itaas niyo ang inyong dalawang kamay, kahit sanda ko naroon, sa mga tahanan, iyukon niyo mga ulo mga minamahal at sabihin niyo ang aking panalangin, aking babanggitin. Dakila at magpagpala na may masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Dakila at magpagpala na may masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta sa hulang kapanahonang ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, aming dinadalangin ang lahat ng aming live webcast viewers. Sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, batid namin na walang mahirap na bagay sa iyo, mahal na Panginoon, at hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, dakilang Diyos. Dalangin namin, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na sila po, mahal na Panginoon, ay makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved brother. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Jeremias 33:3, Call unto me and I will answer thee and show thee great mighty things which thou knowest not. Yan po, gagawin po natin ngayon, minamahal. Hihiling tayo sa ating dakilang Diyos. Maaring may karamdaman ka, may problema ka, maging sa ating po mga webcast viewers, minamahal ko. There is no distance in prayer. Kung kayo mananalangin sa ating dakilang Diyos, ang inyong panalangin ay may katugunan, ngunit panalangin kayo na may pananampalataya. Maganda sa dati ang Kristiyano, minamahal. Isipin po niyo, minamahal ko, na kaya kayo dinala ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang pagpakita ng himala, upang meron kayong may papatotoo ng Diyos na sinasamba ko ay makapangyarihan. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, meron kasi minamahal ko, nahihiya sila magpatotoo. Ayaw nila yon. Nakakaya kasi. Nakakaya ba ang Diyos ay gumawa ng himala sa iyo? Samantalang ang Diyos nila minamahal, binayaran na, nagsasayaw pa. Diba? Kumakain pa nga ng candy. Ang Diyos natin minamahal, bagamat hindi sa nakikita, ating pong nasaksihan at naranasan na ang Diyos natin, sinasamba sa Espiritu at Totohanan, ay makapangyarihan. At sa panguna at panalangin ng ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, the beloved children, tandaan po natin, minamahal. Ang bawat panalangin ng bawat isa, minamahal ko, may katugunan. Kaya nga po, manalangin tayo ng may pananampalataya, unsaved loved ones, meron ka pa natitirang kahinaan, karamdaman kaya. Tandaan po natin, minamahal ko, sa Diyos, walang imposible. Kaya po manalangin tayo, minamahal. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamawal na Panginoon Jesus.
Pinakamama na Panginoon, sa Panginoon at panalangin po ng aming minamahal, iginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida. Narito po kami sa iyong banal na harapan, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa mga kahinaan na pagbigyan, patawad po, pinakamahal na Panginoon, kayong pilabis nagsisisi. At dalangin po namin Diyos sa kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay. Sa aming minamahal ay ginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, ang buong sambahayan natin mula Pastor, the beloved children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng mga ral, lahat po ng mga gagawa at mga kapatiran sa buong daigdig. Dalangin po namin, Diyos, ang katugunan ng panalangin, mag-isahin po mga webcast viewers. Bigyan mo sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo, Mahal Panginoon. At sa iyong mga kapatid po namin, O Diyos, na hindi po maiksi o kumain, na hindi mo may pagkaloob ang pangalan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing yung manak. Sa iyong makapangyarihan pala namin sinasaway lahat ng demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelievable doubts, demons of hindrances, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng kahirapan. Hallelujah. Cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan in Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. At tayo po minamahal ko, na dahil sa ating panampalataya, tumalan tayong tatlong beses kasabay pa ng pagsiro. Hallelujah. Praise the Lord. Ipakita po natin sa ating dakilang Diyos, minamahal ko yung ating tao sa pusong kasalamat. Gawin po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo minamahal ko, minamahal ko sa ating